Hello? Ayan, no? Yan ang tulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-a-apply ka ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh, alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, oh, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag-aresto dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities. Kasamahan ni dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Leong, inaresto ng CIDG. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kapwa-akusado ni Harry Roque at Cassandra Leong kaugnay sa umanay human trafficking sa isang Philippine offshore gaming operator or Pugo Hub sa Pampanga. Ayon kay CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, naaresto ng tracker team ng CIDG noong Mayo 22 ang suspect na si alias Marlon sa Barangay Tabon, Mabalacat City sa Pampanga. Si Marlon ang Operation Officer ng Security Agency sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated sa Porac nang mangyari ang qualified trafficking in persons. Samantala, hinihikayat ni Torre ang iba pang kapwa-akusado ni Marlon, Roque at Ong na sumuko na sa otoridad. I urge the other 50 co-accused to surrender yourselves to the CIDG and authorities because the tracker teams are pursuing you 24/7 and will catch you anytime soon. Saad ni General Nicolas Torre sa isang pahayag noong Linggo, Mayo 25. Sa iba pang mga akusado dyan, hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol. We are requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad. Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? Okay naman. We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So we do believe na ganun din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi? Wala pa naman silang commitment na ibibigay. Okay? So, nandun pala tayo sa pag-document ng lahat ng ito. At nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Matatandang kamakailan lang nang tuluyang naglabas ng warrant of arrest ang Angeles City Regional Trial Court or RTC Branch 118 laban kay Roque at Ong kaugnay sa naturang human trafficking. Iginiit naman ni Roque na isasama raw niya ang warrant of arrest sa aplikasyon niya ng asylum sa Netherlands. Kamakailan lamang din nang kumpirmahin ng Department of Justice o DOJ na inihahanda na nila ang mga kaukulang dokumento upang maipaaresto sa International Crime Police Organization o Interpol si Roque sa Netherlands. How important po yung pagkakaroon ng HDO sa mga kaso po, like for example ito nga pong FORAC na Pogo case, qualified human trafficking? Kasi maraming foreigners na involved eh. Kailangan talaga ma-hold yung hindi natin sila mapalabas kasi kailangan sila sa korte kasi sila yung accused sa krimen. Eh, pag hindi mo hinold departure order yan, tatakas yan. Kaya, syempre, that's the natural predisposition is to go to a safer place where they will not be made to account for their wrongdoings, mga pagkakamali nila. Sir, is this a move din po para maiwasan na umalis ng bansa maski yung mga Pilipino like yung mga iba pong nakatakas noon? Basta wag tumakas yung mga dapat managot sa korte. Yun lang naman ang purpose ng hold departure order. Ano yun eh, right to travel yan na involved, kaya lang pag you lose that right, pag meron kang kailangang obligasyong tuparin sa Pilipinas, sa ating bansa. Sir, on Mr. Harry Roque nga po, nag-apply na rin po tayo ng cancellation ng kanyang passport. How important po yun ngayon? Siyempre, it will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga eh. May nagsabi sa akin ng gano'n. Ang mahalaga, talagang mapilitan siyang mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya sarili niya. Eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang para naman maging madali ang lahat
para sa ating bansa. Sir, paano ba yun pag na-cancel na yung passport? Siyempre, undocumented alien na siya. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Sir, theoretically, kung walang asylum, tapos undocumented alien ng isang tao, Deportation. Deportation na yun. Kasi pag undocumented ka, you have to be deported. Sir, kailan na-file yung cancellation? Friday I ba? think Friday. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. O yan mga kabunyog may ginawa na namang panibagong hakbang ang DOJ. Inanunsyo ni Secretary of Justice Boying Rimulya na pinapakansila na nila. Pinapakansila na nila sa DFA o Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Harry Roque. Yun. Tapos na. Tapos na si Harry Roque. Yan ang latest mga kabunyog. Gaano ka-importante yan na makancel ang kanyang passport? Pag wala ka ng passport, hindi ka na pwedeng magbiyahe kung saan-saan. Hindi ka na pwedeng magpalipat-lipat ng bansa. Wala ka ng passport eh. At ang isa pang mangyayari dito, kapag na-deny yung application ni Roque ng political asylum, kasi nag-a-apply si Roque ng political asylum sa the Netherlands. Kapag na-deny yun, wala na siyang pasaporte, documented alien na siya. Undocumented na alien. Hindi siya mapuprotektahan ng asylum kasi kung denied nga ang asylum. Kaya ang itong paglakad na ito ng DOJ na pinapakancel na ang passport ni Roque, preparasyon yan kapag nag-declare na o dininay ng Dutch government, hindi inaprubahan ng Dutch government. Kapag hindi naaprubahan ng Dutch government ang political asylum application ni Roque at wala na siyang passport, wala na. Ang gagawin sa kanya, ipapadeport pabalik ng Pilipinas. Yan ang mangyayari kay Roque. Kasi wala na siyang passport, canceled na. Pagkatapos denied pa ang political asylum niya, anong mangyayari sa kanya sa the Netherlands? Undocumented alien siya. Dahil undocumented alien siya, pwede na siyang ipadeport pabalik sa ating bansa. O yan mga kabunyog. Kaya actually, ang sinasabi ng DOJ, inaasahan nila, naniniwala sila na madideny ang application ng asylum ni Harry Roque. Bakit? Ang political asylum kasi ang ibig sabihin niyan, ginigipit ka sa bansang pinanggalingan mo. Yan ang ibig sabihin ng political asylum eh. Umihingi ka ng pagkalinga ng bansa na pinuntahan mo kasi ginigipit ka, delikado ang buhay mo sa bansang pinanggalingan mo. Yan yung ibig sabihin ng political asylum. Si Harry Roque, alam niya na kasi yan, nalalabas talaga yung warrant of arrest na yan tungkol sa qualified human trafficking. Mabigat yung kaso na yan kasi Nobel yan. Kaya ang ginawa ni Roque, nagkataon na naaresto na si Duterte, pumunta siya sa The Hague, sa the Netherlands. Pagdating doon, para hindi siya maaresto, kung sakaling lumabas na ang warrant of arrest niya galing nga sa Pilipinas, ang ginawa niya, nag-apply siya ng political asylum. Dahil sa political asylum, hanggat hindi pa natatapos yung application mo, hindi pa ito dinideny, dalawa lang naman ang mangyayari, mag-grant o ma-deny ang application mo for political asylum. Pag nag-grant yung political asylum niya, doon na talaga yan titira si Roque sa The Hague, sa the Netherlands. Puprotektahan na siya ng the Netherlands kasi inaprubahan ang political asylum niya. Pero pag na-deny yung kanyang political asylum at wala na siyang pasaporte kasi kansilado na, wala nang choice ang Dutch government kundi undocumented alien na siya, wala nang choice ang Dutch government kundi i-deport siya pabalik ng Pilipinas. Yun ang mangyayari. Kaya sabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya, ito na. Pinakancel na namin ang passport sa DFA.
Ngayon, pwede na ba siyang arestuhin? Hindi pa. Kasi nga may political asylum application si Roque sa the Netherlands. Pero pag na-deny ang asylum application niya, ang political asylum application niya, at wala na siyang passport kasi kansilado na, ipapabalikin na siya sa Pilipinas. Ngayon si Roque mayabang nang hahamon. Hinahamon ng DOJ. Sabi ni Roque, hinahamon ko ang DOJ, sige, pauwiin nyo ako dyan sa Pilipinas, tingnan natin kung magagawa nyo. Mayabang kasi si Roque kasi nga, naniniwala siya na magagrant yung kanyang political asylum. Yun ang ano niya, yun ang paniwala niya. Kasi paniwala si Roque na may political persecution sa kanya. Ibig sabihin, ginigipit siya sa bansa natin. Pero pag naliwanagan naman ang Dutch government na hindi naman pala ito pinipersecute politically, mayroon naman pala talaga itong mga kaso kasi at mabibigat pala ang kaso dahil qualified human trafficking. Sa Europe kasi, lalo na dyan sa the Netherlands, mabigat kapag ang kaso human trafficking. Lalo na ang kaso niya, hindi naman ordinaryong human trafficking, hindi simple human trafficking, qualified human trafficking. Kaya, pag nalaman ng Dutch government na yan pala ang kasong kinakaharap niya sa Pilipinas, may matibay palang mga ebidensya laban sa kanya, ay wala, sa tingin ko. At yan din ang tingin ng DOJ, madi-deny ang political asylum application. Madidina yan. Kasi makikita naman ng sabi nga ni Panelo, tama naman si Panelo Sabi ni Panelo, paano naman nasabi na ginigipit siya dahil sa pagiging kritiko ng administrasyon? Sabi ni Panelo, sabi ni Panelo, bakit siya raw? Kritiko rin naman siya ng administrasyon, mas matindi pa nga daw siya mag-criticize. Pero bakit daw hindi siya kinakasuhan? Sabi ni Panelo, kasi sabi ni Panelo, wala naman akong ginawang krimen Okay, kung ang ginawa ko, pag-criticize lang sa gobyerno ni PBBM, administrasyon ni PBBM, wala akong alam na kakasuhan ako dahil lang doon. Kaya si Roque, sabi ni Panelo, hindi naman kinasuhan yan dahil sa kritiko siya ng gobyerno. Hindi. Kasi kung totoo yan, bakit kami na mga kritiko ng gobyerno, sabi ni Panelo, hindi naman kinakasuhan. Siya lang naman ang kinasuhan. Bakit? Kasi may mga ebidensya talaga sa kanya. May mga ebidensya, matibay ang ebidensya sa kanya na involved siya sa illegal na pugo. Yan yung tama yun. Pag nakita yun ng Dutch government na nga, hindi naman pala ito pinipersecute politically. Talaga lang may mabigat itong krimen sa Pilipinas at qualified human trafficking, kaya pala ito may warrant of arrest. Nakita yan ng Dutch government, hindi igagrant ang political asylum ni Roque. Once na hindi mag-grant ang political asylum niya at wala na siyang pasaporte kasi kansilado na, obligado siyang i-deport pabalik sa Pilipinas. Alam nyo, hinihintay natin yung ganung sandali na papabalikin sa Pilipinas si Roque at makukulong katulad ni Kibuloy. No bail. Sabi ni Supremo, may kaso si Roque kaya pauwiin yan. Yan na nga. Ang sabi naman ni Roque, yun daw kaso niya at warrant of arrest na inisyu ng Korte ng Pilipinas, yan daw ang gagamitin niyang ebidensya na ginigipit siya sa Pilipinas. Sabi ni Willis Mill, Recto, ano bang may panalo mong kaso? Asylum seeker yan. Asylum seeker, ibig sabihin, nag-a-apply. Seeker, ibig sabihin, humihingi siya, naghahanap siya ng asylum sa the Netherlands. Applicant siya, seeker. Political asylum seeker. Hindi pa siya grantee. Hindi pa ginagrant ang political asylum sa kanya. Dahil hindi pa siya political asylum grantee, hindi pa nagagrant yung political asylum niya, hindi pa sigurado. Posible pang madina yun At ano ang pagbabasihan ng Dutch government para i-deny yun? Di siyempre, titingnan, ginigipit ba talaga ito sa bansang Pilipinas? Pag nakita ng Dutch government, hindi naman pala ito ginigipit, may kaso talaga ito. Di ba? Ano yan? Ito yan mga kabunyog, mga kabayan. Ano itong na to? Tama itong ginagawa ng DOJ.
ang ginawa kasi ng DOJ, pinapakansil na yung passport para pag na din na yung application ni Roque ng political asylum, papabalikin na siya sa Pilipinas. Okay? O sige mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.